Ayun, no? Mga sporty, ha? Sporty and kids. Kids daw. TGIF, Meg. Oo, yes. TGIF. Exciting yan. Friday na naman. Oo. At syempre, naku, alam mo, gusto kong gayahin yung dunk ni Papa Ray Guevara. Oh, bakit? Paano ba yung dunk niya? Tinalunan niya si Raynel Hungtata. Talaga? Oo, nakaupong ganun si Raynel. Tumalon ngayon na napakataas na si Papa Ray. May ganung style. Oo. Tsaka exciting, meron tayong isang report ngayon or news na isang NBA player na gustong maging gilas. Aba, sino kaya yan? Ano? Sa NBA pa talaga, ha? NBA to. Oh. Ano siya? Interesado siya. Oo. Gusto niya. Gusto niya talaga. Oo, hindi lang basta interesado. Talagang gusto niya maglaro para sa gilas. Ang tanong, pwede kaya siya? Yun. Kaya simulan na natin to. Yun yung alamin natin mamaya. Ready ka na, Meg? Ready. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-6 ng Marso, taong 2015. Samahan po ninyo kami sa pagtunghay sa mga pinakahuling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Ako po si Haji Kaamin. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po, si Meg Siozon. At habang kayo po ay may hangover pa rin sa slam dunk competition kanina, kami po muna ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabarang sports balita. Gilas Pilipinas coach Tab Baldwin, iginiit na hindi magsisilbing tryout para sa pagbuo ng national team pool ang PBA All-Star Game. Rain or Shine Elasto Painters, aminadong pinaghahandaan na nila ang TIA Carnival sa elimination phase ng PBA Commissioner's Cup. Benito the Filipino Flash Bonaire Jr. posibleng sumabak sa isang main fight card sa Macau. Portland Trail Blazer shooting guard Wesley Matthews hindi na makakapaglaro sa regular season ng NBA. Houston Rockets center Dwight Howard, bumubuti na ang kondisyon isang buwan matapos magtamo ng knee injury. At Danish tennis star Caroline Wozniacki pasok na sa quarterfinals ng Malaysia Tennis Open. Yan po yung mga headlines pa lamang. Detalya ng mga nag-uumusok na sports balita narito na. Sa basketball, tinapos na ni Gilas Pilipinas coach Tab Baldwin ang mga haka-haka kaugnay sa nakatakda niyang panonood ng PBA All-Star Game. At ang kanyang naging paglilinaw, hindi niya ito iko-konsidera bilang tryout ng mga players para sa pagbuo ng men's national team pool. Ang kabuuang detalye ihatid ni Miss Ria Arevalo. Nakatakdang dumating sa Puerto Princesa, Palawan at manood ng All-Star Game si newly appointed coach Tab Baldwin ngayong linggo. Ngunit ito'y hindi para silipin ng mga top players ng PBA at malaman kung sino ang potensyal na makuha nito para sa bubuuing Gilas Pilipinas training pool. Ayon kay Baldwin, mahirap madetermina ang kakayahan ng isang player na maging national team member kung ang pagbabasihan ay ang isang All-Star Game na katulad na magaganap ngayong linggo sa Puerto Princesa Coliseum. I think it has the potential to be that, but if the nature of the game is more friendly and more fun, then no, you can't really take anything out of it. If there was something on the result, and say they put $1 million on the result of the game, and the players went out there with a fighting spirit, then it would be great to see that. But I don't think that's going to be the case. Hindi naman natutokso si Baldwin sa pagkakataong magsama-sama ang lahat ng mga top PBA players at maglaro sa isang game na minsan lamang sa isang taon na nagaganap. Sa katunayan, ani Baldwin, wala siyang planong udyokin ng mga all-star players na ikonsidera ang laro na parang isang tryout para sa bubuuing Gilas Pilipinas squad. No, I think that would be usurping a power that I don't care to have, and I don't think it's appropriate that I have that power. So the PBA controls that, and the environment that they create is what they're creating it for. So I'll just go along for the opportunity to sit down with the players more than anything else in one-on-one conversations.
Si Baldwin ang naatasang bumuo ng susunod na national team na sasabak sa FIBA Asia Tournament ngayong Setyembre sa China. Ang nasabing Asian Tournament ang qualifier para sa 2016 Rio de Janeiro Olympics. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa kaugnay na balita, seseryosohin ni North Team Head Coach Leo Austria ang PBA All-Star Game sa Puerto Princesa City sa Palawan. Sa katunayan, hihikayatin umano niya ang kanyang mga players na ipanalo ang laban kasabay ng pagpapakita ng showtime moves para sa mga fans. Nagbabalik si Ms. Ria Arevalo. Alam ni North All-Star Coach Leo Austria na dapat magpakita ng mas maraming showtime moves para sa mga fans ang mga players na maglalaro sa gaganaping All-Star Game ngayong linggo sa Puerto Princesa. Ngunit aminado si Austria na uudyukin niya pa rin ang kanyang mga players na mag-asam na ipanalo ang laro. Paniwala ni Austria, maganda mang sabihin na dapat mag-enjoy ang mga players sa loob ng court, mas magiging masarap umano ang kanilang pakiramdam kung sila ang mananalo sa laro kontra South Team. Sabi ko sa kanila, i-consider nyo yung kung paano rin tayo manalo. Hindi lang tayo mag-enjoy. And we can enjoy more kung mananalo tayo dahil may prestige din ito eh. Mamanduhan ni Austria ang top vote getters ng North All-Star Team na sina Calvin Abueva, Japet Aguilar, Mark Pingris, Justin Melton at Jason Castro na pumalit kay Mark Kagiwa na may natamong hip injury sa kanilang laro kontra Blackwater Elite. Ukol naman sa pagkapanya sa mga players, sinabi ni Austria na hindi ito magiging problema para sa kanya dahil alam niya ang kakayahan ng bawat player na nasa kanyang line-up. I think ito naman mga players nito madali mag-adjust dahil most of the plays na ginagawa and then talented dito and skillful and then in a matter of instruction lang kayang-kaya nilang gawin yun. Samantala, pinili naman ni Austria bilang reserve sina Bo Belga, Paul Lee, Gabe Norwood, Ranidel de Ocampo, Arwin Santos, Terence Romeo at L.A. Tenorio na pumalit sa slot na binakante ni Kagiwa. Starting 5 sa South All-Star Team sina Greg Slaughter, Asi Taulava, Mark Baroka, James Yap at Joe Devance na kapalit ni Junmar Fajardo na hindi naman makapunta matapos magkaroon ng ankle injury. Ang PBA All-Star Game ay lalaruin ngayong linggo sa Puerto Princesa Coliseum. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa PBA naman, ngayon pa lamang tila naglalatag na ng plano ang Rain or Shine Elasto Painters kung papaano nilang pipigilan ang opensa ni Kia Carnival Giant Import PJ Ramos. Parang PBA meme natin kagabi to. Ito'y kahit na ilang linggo pa bago ang nakatakda nilang pagharap dahil sa All-Star Break. Narito po ang report. Bagamat kasalukuyang nagpapahinga ang elimination phase ng PBA Commissioner's Cup dahil sa All-Star Break, tila naghahanda na ang Rain or Shine Elasto Painters sa kanilang matchup kontra Kia Carnival. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni Rain or Shine forward JR Kinyahan na madalas nang mapag-usapan ng koponan kung paanong mapipigilan si Kia Giant Import PJ Ramos. Napanood namin sa TV. Hindi ko pa nakisal sa personal yun Pero talagang malaki talaga Mahirap bantayan So, iisip ko nga anong gagawin ko kung ako makabantay. Parang mabigat na alam mo yung malaki talaga. Alam din ng koponan kung gaano kaganda ang ipinapakita ng Kia sa mid-season conference matapos talunin ng powerhouse teams na San Miguel Beermen, Your Food Star Hot Shots at Talk and Text Tropang Texters. Oo naman kasi talagang makikita mo malaki talaga. Wala talagang kamatch pag nakuha na yung bola sa ilalim So, kakatalo lang talaga sa mga sa game plan na lang din siguro. Samantala, maging si big man Bo Belga ay inamin ding inaasahan na nila ang pagdomina ni Ramos sa tulong na rin ng local players. Ngayon pa lang pinoproblema na namin siya But still, siguro we have ways to beat PJ Ramos. Kung mas malaki sa amin, siguro naman mas mabilis kami sa kanya. Diba? So, yun yung namin, yun yung i-maximize namin. Hindi kami pwedeng mag-set up sa half-court offense. Tapos, siguro kailangan namin yung transition offense na. Mas magiging madali ang buhay, mas magiging madali ang
basketball para sa amin if you run. If you run against 7'3" na import, diba? Magkakaharap sa hardcourt ang Rain or Shine at Kia sa darating na March 22 sa Araneta Coliseum. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball pa rin, nagpahayag si Los Angeles Lakers rookie guard Jordan Clarkson ng kagustuhang makapaglaro para sa Gilas Pilipinas. Ito ay kahit pa hindi siya eligible na maging tinatawan ng Pilipinas dahil sa kasalukuyang rule ng FIBA. Sa ilalim nito, kinakailangang kumuha ng dual citizenship ang mga players bago maging 16 years old. Gayunman, susubukan pa rin ng 22-year-old rookie na makakuha ng exemption. Isa sa mga nag-udyok kay Clarkson na maglaro para sa Pilipinas ay ang litratong nakita niya kung saan matapos hagupitin ang bansa ng bagyo ay may mga bata pa rin naglalaro ng basketball kahit nalubog sa baha ang court. Si Clarkson ay isang Filipino-American player sa NBA dahil ang kanyang ina ay isang Pilipina. Lipat naman po tayo sa boxing. Posibleng lumaban sa isang main card sa Macau si 5 Division World Champion Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. Ito'y kung maipapanalo niya ang kanyang laban kontra Brazilian boxer William Prado sa Pinoy Pride Series na gaganapin sa Araneta Coliseum ngayong March 28. Ayon kay boxing promoter Bob Arum, posible itong mangyari dahil mas liamado niya si Donaire kontra kay Prado. Dagdag pa rito ang inaasahang pagpapakitang gilas ni Donaire sa harap ng Filipino fans sa Big Dome. Sinabi pa ni Arum na maaaring sa Hulyo gagawin ang fight card ng former boxing champion sa The Venetian. Ito ang unang laban ni Donaire sa sariling baluarte matapos niyang talunin si Raul Martinez sa loob ng 4 na rounds. 6 na taon na ang nakakalipas. Makakasama ni Donaire si WBO and Ring Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes na paparada sa Pinoy Pride Series kung saan makakalaban naman niya si Gilberto Para. Sa boxing pa rin, tiwala ang Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP na may mga talented boxers pa silang ibabandera sa Southeast Asian Games ngayong Hunyo. Ito ay kahit pa hindi na makakasama sa line-up ng national team ang dalawa sa mga standouts nito dahil sa conflict. Ang kabuong detalye ihahatid ni Mr. Rick Yap Santos. Mawawalan man sila ng dalawang long-time national team standouts. Tiwala si boxing coach Joel Velasco na may sapat pa silang talent para makabuo ng mas malakas na team sa darating na Southeast Asian Games sa Hunyo. Ayon kay Velasco, may nakuha na silang mga batang talento na may ilang taon na din nilang inaalagaan. Ito anya ay resulta ng tuloy-tuloy na grassroots program na regular na isinasagawa ng Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP sa iba't ibang parte ng bansa. Ibinunyag naman ni Velasco na hindi sapat ang boxing talent upang makasama ang isang fighter sa SEA Games na gaganapin sa Singapore. Meron tayong criteria, no? Gaya ng mga discipline. Siyempre, number 1, discipline. Yung attendance, yung attitude, no? Attitude na will to win. Saka yung pag-asa ba na itong kalaban ng Thailand, makatatalunin natin. Ganun na sitwasyon marami, no? So, meron din tayong box-up, no? May box-up din tayo. Kamakailan ay kinwestiyon ang kalidad ng ABAP matapos mabatid na hindi na maaaring maisama sina Olympian Mark Anthony Barriga at veteran Charlie Suarez sa SEA Games lineup. Ito'y dahil kapwa naglalaro na sa AIBA Sanction Semi-Pro Tournament sina Suarez at Barriga na ang ibig sabihin ay maaari na lamang maglaro sa national team ang dalawa kung ang sasabakan ay mga AIBA back tournament. Gumagamit man ang AIBA rules at officials ang SEA Games ay hindi naman ito formal na nasa ilalim ng International Federation ng Boxing. Samantala, tiniyak din ni Velasco na meron na silang mga potential medal winners sa kababaihan na kanila ding tinututukan sa pag-iensayo. Ang 28th edition ng SEA Games ay lalaruin mula June 5 hanggang 16 sa Singapore. Para sa PTV Sports, Rick Yap Santos, Sports Radio 918.
Sa volleyball, wala nang makakapigil sa pagdaraos ng Asian Women's Under-23 Volleyball Tournament sa Pilipinas ngayong Mayo. Ito'y kahit na hindi pa opisyal na pinapangalanan ang 24 na miyembro ng Philippine Squad na kabibilangan ng mga manlalaro mula sa UAAP, NCAA, V-League at Superliga. May report si Miss Arian Malyare. Tuloy na ang hosting ng Pilipinas para sa inaugural staging ng Asian Women's Under-23 Volleyball Championship sa buwan ng Mayo. Sa magkasabay na press conference at drawing of lots sa Pasig City kanina, napabilang ang Pilipinas sa Group A, kasama ang top teams na Kazakhstan at Iran. Sa Top B naman kabilang ang top-ranked China, kasama ang 6th-seeded India at Macau. Taipei, Japan at Maldives naman ang kumumpleto sa Pool C, habang Asian powerhouse squads na South Korea, Uzbekistan at Thailand ang maghaharap-harap sa Pool D. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si Asian Volleyball Confederation Secretary General Shanrit Wong Prasert sa kakayahan ng bansa na makapag-host ng prestiyosong volleyball tournament, lalo pat tumataas na ang level at popularidad ng sport dito sa bansa. For the host, I'm sure that Philippine Federation will get good success because last year I think more difficult than this year when Philippines organized Asian Men Club Championship, more team and not so easy to satisfy all the team from 5 zone of Asia. I think this is a good opportunity for Philippine women team to return to the top team in Asia again, like in the past. Sa panig naman ni newly formed Larong Volleyball sa Pilipinas Incorporated President Joey Romasanta, bagamat malaking hamon ang sumalubong sa LVPI, kumpiyansa siya na magiging isang magandang buena mano ang nasabing project para masukat ang katatagan at kahandaan ng kanilang asosasyon. We're very thankful for the opportunity to be able to for LVPI to prove itself as an organization. But also at the same time, we also need everybody's help. So kami naman nagsusumamo, nakikiusap, sana naman maintindihan at pagtulong-tulungan po namin. We have to take that bold step. Bagamat in its infancy, we have to take that baby step forward. Otherwise, we will never know and it will never get started. Sa ngayon ay hindi pa pinapangalanan ang 24 na volleyballs na bubuo sa Under-23 National Women's Squad. Ngunit tiyak na hindi basta-basta ang ipapasok ng bansa para rito na inaasahang magmumula sa established volleyball leagues na UAAP, NCAA, V-League at Philippine Superliga. Ang Asian Women's Under-23 Volleyball Championship ay opisyal na bubuksan sa 1 ng Mayo at magwawakas sa Mayo 9. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa ibabang balita, maglalatag na ng master plan ang mga sports officials ng bansa para sa itatayong National Sports Training Center. Ito ay matapos na ma-inspeksyon ng 2 sites sa Clark Field sa Pampanga nitong Lunes. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Unti-unti nang umuusad ang plano para sa ipapatayong National Sports Training Center para sa bansa. Ito'y matapos ang on-site inspection ng National Sports Officials sa Clark Field sa Pampanga nitong Lunes. Sa kanilang calendar of activities, ibubuhos na ng mga sports officials ang panahon para sa nasabing proyekto. Sa panayam ng PTV Sports, inilahad ni Philippine Sports Commission Chairman Richie Garcia na abala na sila ngayon sa pagbalangkas ng master plan. Anya, malaki ang tsansang mabigyan na ito ng basbas ng Senado at ng iba pang concerned bodies para sa isinusulong na modernong pasilidad para sa mga atletang Pilipino. The first thing I would like to do is to have the place measured. I-stake natin yung boundaries kung saan ba dulo, saan ang umpisa. Prepare a master plan where the dormitories are going to be, where is the swimming pool, where is the football field.
So, given the floor area of the property, pwede natin umpisahan na yung plano. No? And hopefully, if everything is okay according to plan. Samantala, puspusan na ang paghahanda ng SEA Games-bound Philippine team, kung saan 400 national athletes ang inaasahang magwawagayway ng bandila ng bansa sa Singapore Showpiece. Well, yung atleta natin are in the thick of preparation, no, sa mga bawat sport para sa Southeast Asian Games. No? Excited din kami na maraming atleta na nag-qualify for the Southeast Asian Games. So sana naman ibalik natin yung honor of our athletes. Sa ngayon ay mayroon na lamang mahigit 3 buwan ng SEA Games-bound Philippine team para maghanda sa hamong isasalubong ng 28th Biennial Meet. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Punta naman po tayo sa international sports scene sa basketball. Nahaluan ng lungkot ang panalo ng Portland Trail Blazers kontra Dallas Mavericks kanina. Ito'y matapos na magtamo ng ruptured Achilles tendon injury si Blazers streak shooter Wesley Matthews. Nawala ng balanse si Matthews, may 10 minuto pa ang natitira sa third quarter ng laro. Lumabas sa MRI scan na malala ang ankle injury ni Matthews kung kaya't hindi na siya makakapaglaro sa buong season. Sa kabila nito, tinalo ng Blazers ang Mavericks sa score na 94-75 kung saan bumida si big man LaMarcus Aldridge matapos kumamada ng 17 points at 10 rebounds. Dahil sa panalo, hawak ng Portland ang kartadang 41 wins against 19 losses at kasalukuyang nasa third spot ng team standing sa Western Conference. Ang susunod na makakatapat ng Blazers ay ang Minnesota Timberwolves sa darating na linggo. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Haji Camino. On schedule na ang recovery ni Houston Rockets center Dwight Howard mula sa natamong injury. Ito'y matapos ang 1 buwan mula nang sumailalim siya sa bone marrow aspirate injection sa kanyang kanang tuhod. Base sa check-up at MRI scan ni Howard, lumabas na gumaganda na ang kondisyon ng kanyang tuhod. Ngunit hindi ibig sabihin ay maaari na siyang sumabak sa team practice. Sa ngayon ay kinumpirma ni Rockets head coach Kevin McHale na unti-unting nag-workout ang 6'11" big man gaya ng pagtakbo sa treadmill. Sa women's tennis, pasok na sa quarterfinals ng Malaysia Tennis Open si Caroline Wozniacki ng Denmark. Ito'y matapos na talunin niya si Zhu Lin ng China sa score na 6-4 at 6-1. Sa opening set pa lamang ay nag-struggle na si Lin sa serve matapos pumalo ng 3 double faults. Sa second set ay 2 beses na na-break ni Wozniacki ang kalaban at tinapos ang laro sa loob lamang ng 1 hour and 16 minutes. Ang makakatapat ng Danish tennister sa quarterfinals ay si Karina Vithok ng Germany. At sa golf, solo leader ngayon si American powerbuster J.B. Holmes sa WGC Cadillac Championship sa Doral, Florida. Ito'y matapos na maitala niya ang tournament record na 62 at magbulsa ng 4-shot lead sa pagtatapos ng opening round. Magmula sa first hole ay pumalo si Holmes ng 8 birdies at 1 eagle. Samantala, nag-struggle naman si world number 1 Rory McIlroy sa kanyang Florida stint matapos magtala ng 1 under 73 sa opening round. Para sa PTV Sports, Haji Camino, Telebisyon ng Bayan. At ayun na. Oo, at ang galing mo, sinasample mo talaga yung ano. Dakdak ni Papa PJ. Papa PJ. Papa Ray pala, sorry. Ganyan, no? Oo. Nag-basketball ka ba? Oo. Oh, tumawa sila. Marunong ako, pero hindi ako yung pang PBA. Ay, hindi. Pang liga lang ba? Okay, sige. Mga larong ano lang, larong kalye. So pag may game tayo dito, pwede ka sumaba. Pwede, oo. Actually, ayaya na ako nila Jonathan eh. Na maglaro eh. O dyan sa labas, may basketball court tayo. Oo naman, meron talaga. Minsan pag weekend, naglalaro kami. Eh ikaw, alam ko, ang dami mo din pinagkakaabalan pagka wala tayo dito sa show, no? Oo naman. And I think galing ka rin ng Batangas. Yes. Itong mga nakaraan. Anong ginawa mo dun sa Batangas? Ba, ang daming magagandang dagat dun, yung beach dun. Oo. Siyempre noon sila, especially Anilao area, for their scuba diving. So, nag-scuba ka? Oo naman. Oh, ba? Talaga nga naman din.
Ayos Mahirap mag-scuba? Hindi. Actually, kahit hindi ka marunong mag-swimming, pwede ka mag-scuba diving. Pwede mag-scuba diving. Alamin nga natin kung ano po ang nakita ni Meg sa ilalim ng karagatan nang siya ay magsagawa ng scuba diving. Pero bago po yan, syempre hindi mawawala yung ating napakabagong segment. Oo, ang question of the day natin. Question of the day. Para naman makipag-interact tayo sa ating mga manood. Yes. At ang question of the day natin, sino ang mananalo sa PBA All-Star Game, North or South? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Exciting yan. Yung All-Star Game natin. May mga napalitan sa lineup. Gaya ni Mark Agniwa. Pumalit sa kanya si Jason Castro. Si Jason Castro, kasama siya sa reserves. Ngayon, ginawa siya starter. Tapos, naidagdag naman sa North, itong si L.A. Tenorio. Para sa North. Sa South naman, si Joe Devance. Para kay Junmar Fajardo, di ba? Hindi na nakapaglaro So ano po ang inyong masasabi? Ang kailangan natin mga sagot dito, yung tipong i-analyze mo yung team based dun sa skills sa kakayahan ng mga players. So sana may explanation sila. Yun, tama yun. Tsaka, yun, gaya nga na sinabi ko, hindi lang dahil, kasi taga-South ako, kasi taga-North ako. So, kumbaga, bakit sila yung mananalo? Sabi nga ni Coach Leo, seryosohin daw niya. Gusto niyang ipanalo. Yung team niya. Yung Team North. Makakalaban niya si Coach Alex. Yan. Yan po at marami pang iba. Sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. Ang susunod na sport na aking sisiya sa atin involves the exploration of the underwater. I'm sure may idea na kayo kung ano ito. Ito'y walang iba kundi ang scuba diving. Kaya naman umpisahan na natin ito, okay? Tara, it's diving time! Dahil sa natural na water-loving ang mga Pinoy, hindi nahirapang akapin ng mga Pilipino ang scuba diving. Late 1970s na nag-boom ng husto ang leisure sport na ito, partikular sa lalawigan ng Batangas, isa sa mga top tourist destinations sa bansa. Hindi maikakaila, nakakaibang galak ang mararamdaman mo habang lumalangoy kasama ang mga makukulay na isda at humanga sa underwater jungle. Pero ano nga ba ang scuba diving? Self-contained underwater breathing aparato, ibig sabihin ng scuba. So, ang scuba diving, mayroon siyang recreational, commercial diving, at saka technical diving. Bago sumabaksak kahit anong scuba diving activities, importanteng dumaan muna sa lectures at kumuha ng lisensya sa diving para maging handa sa anumang dilubyo na maaaring kaharapin sa iyong pagsisid sa kailaliman ng dagat. At upang sabay-sabay natin malaman ang mga basics ng scuba diving, binigyan ako ng Introduction to Diving ni Dive Master Padoy. Importanteng malaman natin dito ang iba't ibang functions ng mga equipment na gagamitin natin dahil ang buhay natin ang nakasalalay sa mga kagamitang ito. Pero higit sa kaalaman, importanteng maging knowledgeable muna tayo sa mga kagamitang kailangan dito. Dapat mayroon tayong tank. Ito. Okay. So yung laman ng tank na to hindi oxygen. So ito yung kung anong hinihinga natin, so ito yung compressed air. So 21% oxygen, 79% nitrogen. Okay. So ito naman yung regulator. So this is the regulator. So ano naman po yung regulator natin? Regulator, ito yung naka-attach sa tangke natin. So, kung makikita nyo, mayroon siyang 4 na hose. Okay. So, mayroon tayong 2 pwedeng paghihingahan kung tawagin namin dito. Ito yung second stage. So, ito yung octopus or secondary. So, ito naman yung inflator hose. Nakakunik dito sa inflator hose ng BCD. So, para mag-inflate ng hangin dito galing sa tank. So here, connected siya sa tank at saka dito sa BC. Nako, hindi lang pala simple na alam mo ang mga equipment. Kailangan ding kilala mo itong mabuti. Ito naman yung console of submersible pressure gauge, SPG. So, dito natin makikita yung
laman ng tangke natin. At saka dito natin makikita yung lalim natin underwater. So dapat talaga lagi din. Mayroon sa dapat na ganito. Okay. At saka mayroon siyang kumpas. So yung ibang regulator walang kumpas. So ito naka-built in na yung kumpas niya. Yung first stage. Ano ba ito? Ito naman, yung nakaatas na to, ito yung first stage. So ito yung nagdi-distribute nung hangin dito sa mga regulator. Teka, ano itong buoyancy control device o BCD? Ito yung buoyancy. Ibig sabihin ng BCD, buoyancy control device. So pwede tayong mag-inflate, pwede tayong mag-deflate. Sample niya sa atin, okay? So, ito yung inflator. So, ito yung deflator. So, later, i-attach ko yan sa tangke. Ito naman ang mask and fins na kilalang-kilala ninyong sinusuot ng mga divers. So, importante din to kasi kapag wala ka nito, wala tayong makikita underwater. Sayang naman yung dive. So, ito din, kailangan din natin ng pins. So, ito yung pins para makalangoy tayo. Okay, so may dalawang klase yung pins. Ito yung tinatawag naming pulpot. So, hindi mo na kailangan ng butis. So ito naman, meron dito, ito naman yung tinatawag naming open hell. So kailangan mo ng butis para hindi masakit. So ito, doesn't need butis? Yep. Ito kailangan. So kapag nagtuturo ako, mas gusto ko magturo kapag naka-pulpot kasi mas madaling natutunan ng estudyante yung pagsipa. Siyempre, kailangan din alam mo kung paano isusuot at kung saan isasalaksak ang mga nasabing equipment. Dapat hindi siya masyadong mababa at saka hindi din siya masyadong mataas. Tapos nilalagay natin sa tank itong regulator. Okay, ilan na yung 3,000? So 3,000 PSI. Double check natin yung equipment natin kung nagpa-function lahat. Okay, 1. All equipment's good. So pwede mabagsakan itong equipment natin. Ito yung pinakamahal na equipment sa diving. So pwede siyang masira. Okay? So kumpana natin siya. At dahil high risk ang scuba diving, kailangan malaman natin ang basic rules and regulation. Parang nagdadrive ka, don't drink and dive. Do not drink and dive. So, at saka number 1 rule sa diving, never hold your breath. Then, huwag kang mag-dive na mag-isa. So, always with body. So, parang body system talaga. Ano po yung tingin yung health benefits ng scuba diving? Kaya sila nagda-dive para pagdating mo underwater, nakakalimutan mo yung problem mo. So, yun na yung nakikita kong magandang benepisyo. So, kasi pag na-underwater ka na, kung ano man yung nagiging problem mo nasa taas, pagdating mo underwater, hindi mo na iniisip. So, at least nakakalimutan mo yung problem mo ng 1 hour sa taas. So, parang relaxation. So, paano papasok ang challenge na diving? Dito na importanteng lumabas ang focus, alertness at quick thinking ng isang diver. Dahilan yan, kaya't may maraming requirements at may age limit ang binibigyan ng clearance na mag-dive. May minimum limit, so at least 10 years old. A minimum 10 years old. So walang maximum hanggat kaya mo. Mayroon ako nakikita ang matanda na, mga 75 na nagda-dive pa rin. Wow, I passed the age limit. I'm a well-rounded person. Kaya yahoo! I am eligible to dive. Ready na ako. Kaya naman todo excitement ang nararamdaman ko knowing that I will be able to see those amazing and colorful fishes at awesome wildlife underwater. Kaya naman watch me and my neon orange goggles as I take a plunge underwater.
be underwater? Sobrang na-amaze ako sa mga makukulay na tanawin at iba't ibang uri ng fishes, malalaking pawikan at nakakamanghang coral reef na aking nakita underwater. Best of all, nakapagbigay rin sa akin ito ng sense of peace, silence at tranquility. Talagang highly recommended ko na subukan ninyo ang scuba diving. So paano ba yan? Until next time, this has been Meg Siozon for Inside Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Wala tayong laptop today, meron tayong coffee session. Tawa ko doon, ha? Oo, sarap niya mag-coffee, lalo pag malamig. Lamig dito sa studio, eh. Lalo na pag nasa Batangas ka, masarap mag-coffee kasi malamig doon. Oy, kumusta? Time na tinake ko yung segment na yun. So talaga palang kailangan 75 years old, no? Kahit 75 ka na, baka kapag scuba diving ka pa? Oo, kayang-kaya. Walang problema yun. Pwede pala, no? Okay, Meg, ano yung question of the day natin? Question of the day natin is, sino ang mananalo sa PBA All-Star Game? North or South All-Star? Ayan, type na po kayo sa ating question of the day sa aming Facebook at sa Twitter habang kayo po ay nagko-coffee o di naman kaya kayo ay nag-dinner. Hahapunan, oo. Oo, habang naghahapunan kayo, makisagot na po kayo sa amin at makipag-interact sa aming segment na question of the day. Tingin mo, Meg, ano mas liyamado? North o South? Knowing na ang South team, ang daming malalaki. Oo, maraming big man dyan. Big man dun. Tapos sa North naman, makikita natin mabibilis. Mabibilis din yun, eh. Pero madaming na South, ha? Madaming nagsasabi na South na South ang madaming mananalo. Kasi, may mga nagsasabi, yung North daw yung underdog, eh. May nagsasabi. Kasi hindi lang naman big man yung nasa South, eh. Magagaling din. Magagaling din. Tsaka yung nasa North din. Kumbaga, pantay-pantay lang. Balance. Magkakatalo lang dyan. Bukod kasi sa showtime move, syempre kahit paano may competition pa rin. Magkakatalo dyan sa strategy ng coaches. Oo. At sabi na nga ni Coach Leo Austria, hindi siya papayag na matalo sila. Gusto niyang manalo. Tsaka knowing Coach Alex at tsaka si Coach Leo, alam naman natin nagkatapat sila sa Philippine Cup. So, parang repeat ito ng pag-aarap nila. Nandiyan na yung pride nila na manalo. Diba? Tapos puro superstars pa yung kasali sa players nila. As a coach kasi syempre, hawak ko ngayon puro superstars, puro mga malalakas, mga mabibilis, mga the best of the best. Pero diba, sabi din na, even though malalakas yung mga players nila, depende pa rin yan on how they will gel as a team. Yun, isa pa yun, yung chemistry. Oo. Tingnan din natin yan. Gaya na nga na nasabi natin dati na LA Lakers dati, star-studded, pero pagdating sa play, kulelat. Oo, na doon sila nadali. Speaking of LA Lakers, si Jordan Clarkson gustong maggilas. Sana magawa ng paraan. Kaya ito yung pinaka-keyword dyan, he's looking to secure for an exemption. Tingnan natin kung papala rin. Pero knowing FIBA, di ba, yung rules nila talagang mahigpit. Mahigpit, oo. Sana mag-grant. Or pwede siya mag-i-import. Tingnan natin, di ba? Okay, tingnan natin yung mga sagot ng ating mga televiewers sa ating question of the day. From John Vunong Competente. Sabi niya, South yan, problem solving sa kabila. At sa show natin, taga-solve ng problem. So South daw siya. Oo, South siya. Siyempre, encourage din natin yung mga televiewers natin. Nalagyan nila ng explanation kung bakit. Ng analysis. Ito meron. Ayan, ano yung nakikita nila na mangyayari? Yung sino yung mas liyamado, sino yung may bentahin, gano'n. Okay? Ito na, from Len Rose Ako. Sabi niya, South po, para sa akin, dahil puro sila matatangkad, so mas may ability sila para sa rebound. Pakigreet naman po ang Pascual family ng San Jose, Patag, Santa Maria, Bulacan, especially kay Boss Billy Ray Pascual. So yun, sabi niya, South kasi matatangkad at mas may ability mag-rebound sila. Baga-given na, no? Talagang malalaki. Alright. Twitter.
Sa Twitter, wala pa so far, pero in-encourage natin yung mga viewers natin na mag-tweet sa atin ng mga sagot nila. Samantala, ito naman, sabi ni Warren Innocente, sa tingin ko po, mananaig ang South All-Star kahit wala yung dalawang Cebuano. Si Don tsaka si Junmar, yung tinutukoy niya. Puro South kasi ito, si Rolando Gaguhas, sabi niya, di natin alam manalo ngayon kasi sigurado magpapakitang gilas silang lahat kasi manonood nga si Tab para ma-impress nila si Tab, makuha sila sa gilas. Pero makapaglaro pa ba si Blatch? Kasi di ba naglalaro siya sa China? Oo, alam ko, pipirma nga siya for, sa China. Though madaming team sa NBA na nagpapakita ng interest kay Andre Blatch, mas pinili niya pa rin i-consider yung sa China. Pero regarding this one, gaya na nga ng interview natin kay Tab Baldwin, sabi niya na hindi it's not a tryout. It's not a tryout. Pero nandun siya, hindi nga siya tryout, pero somehow makikita pa rin niya yung skills per player. O baka tinatago lang niya. Di ba? Kumbaga, sabi nga niya, wala sa kanyang kapangyarihan para mag-decide. Di ba? Makikita natin kasi malay mo, tatahimik lang si Coach Tab, nasa isang sulok nanonood. Pero nakikita niya ba? Batong batang to maglaro. Kahit sabihin mong showtime moves lang yun, kahit sabihin mong pasayahin lang yung fans, iba pa rin yung makikita mo yung potential. Of course. Oo naman. From Noel Nunez Dominguez, sabi niya, it will be North. North naman. North naman. Kasi defensive at offensive player meron sila. Di kailangan maging malaki para manalo. Yun nga. Hindi lang naman puro laki, sabi nila. Diba? Ito, South po para sa akin. Congrats na rin. Ganito kay Jen Vargas. Congrats na rin sa mga nanalo kanina. Natawa lang ako kay Melto dun sa slam dunk first round na ginawa niya. Yung piniringan pa ni Joe Devans. Hindi siya umabot dun sa timer Sabi nga nila, baka daw sisihin si Joe kasi tagal daw magpiring sa mata ni Justin Melton. Talaga? Dun sa slam dunk. Alright. From Ian Ojeda, sabi, North yan. Maraming magagaling at saka maraming consistent na players. Hello po, gorgeous Meg. Crush na kita. Ha, ha, ha. Wow! Pa-fansign po. Salamat, God bless to your show. Thank you. Tagal na hinihingi yung fansign, ha? Ito sabi ni Len Rose, she aku. South po para sa akin dahil puro sila matatangkad, so mas may ability sila para sa rebound. Paki-great naman po. Ito. Ano mo na yata ito? Nabasa mo na yata ito, no? Okay. Sige, ikaw. From Jackie Mindiola, sabi niya, good PM po, Sir Haji at Miss Meg. North Team po kami dito sa Apalit, Pampanga. Go, 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 North Team. Pakibati po si Colleen Kulit at Baby EJ, LC, Jem Jem, Kai Kai, Rap Rap, Dennis, Lola, Mera, Lolo, Tatang, Lolo, Tay, Ernie of Mindiola Family at Apalit, Pampanga. Many, many thanks you po sa inyo and more power. Hindi sila mahilig sa inuulit na pangalan, right? Napansin ko din Okay. So, para sa kanya, North. I'm sure dahil nasa North siya. Kasi nasa Apalit, Pampanga. Ito pa isang North, sabi ni Temu Bulivinelli. Favorite ko na napapilito ito, Bulivinelli. Italian. Italian Tingin ko North kasi mas mga aggressive mga players. Tapos nawala pa si Fajardo sa South. Beast Abueva pa lang, kakainin na kagad sa bangis ang mga South Stars. Ganda po ng underwater view ni Madam Meg. Ay, my God. Diba? Maganda talaga. Nakita mo yung tanawin. It's very serene, sabi ko nga. Pag nasa underwater ka. Sabi ni Angelo Sala, sabi niya, size-wise, South. Skill-wise, North. Aba, yun na may ganda na. Oo, may point, no? May point siya doon. Pero sinabi naman natin na walang skill sa South. Ito, sabi naman ni Rod Ramos de Leon, South kasi halos na magagaling na player doon nang galing sa South daw. Ito naman, si LA Agoncillo Zelda, for me, I think if Junmar Fajardo will play, na hindi na po maglalaro, I'll go for the South. Triple Towers, Kraken, dominant inside, power forward RC can handle the ball, small forward Slaughter can shoot 3-point shot, kaya lang imposible na yung Triple Towers niya, no? Also with good guards like James Yap, Simon, etc. Pakibati po ako, number 1, ang PTV Sports here in Marinduque. Uy, sa mga taga Marinduque, hello po, maraming salamat po sa inyo dyan. The heart of the Philippines daw yan, Marinduque. Oh, wow. Nasa gitna. Kung titignan mo yung mapa ng Philippines, gitnang-gitna, Marinduque. Oo ba? No? Heart of the Philippines?
From EJ Gonzaga, sabi niya, hindi ko alam kung nasa ang team si Taulava. Pero para sa akin, ang mananalo ay yung kung nasan si Taulava. Okay? Kasi siya na nagpahayag ng pagkaseryoso. Kaya mukhang tatrabaho ng husto si Asi para sa mga fans na muling nagluluklok sa kanyang sa All-Star. Remember, this is the rebirth of The Rock. Please greet my newborn baby, Ernesto Carl Waynton Gonzaga. Ganda, the third. Baka may mga nakakalimot, pati si Mighty Mouse Jimmy Alapag maglalaro for South, ha? Diba? Yan, shooter. Lahat actually kaya niya eh. Ito, sabi ni Lenre Azneta, good eve po Ate Meg, para po sa akin South mas deserving po sila. Para sa akin lang po, lagi po ako nanonood ng PTV. Okay. Thank you. Ayan, yan. Si Haring Boss Amo Prinsipe. Pabati na rin po kami with Catalia family at kay Shirley. Thanks po. Thank you, Lenre. From Reynold Molina, sabi niya, I will be cheering for South because of the highly talented players on lineup. Talented players. Actually, lahat naman sila talented players eh. Siya nga pala sa kasalukuyan, Meg, ito, nangyayari ngayon yung rookies versus sophomores, ha? At so far daw, rookies. Rookies ang naman? Kalain mo. Teka. Anong gagawin ni Terrence Romeo and the gang dyan? Di ba? Baga, kasi kanina, nanalo si Terrence sa, sa 3-point shootout. Galing nga. At saka killer naman talaga yan si Terrence eh. Kahit bagito, di ba? Parang napaka-bihasa na in terms of his skills. Sa pinapakita niya, di ba? Alright. From Cecil Vernisa, sabi niya sa tingin ko North kasi andun sila James Yap. Pakibati yung mga Vernisa family. James Yap, yun. Nagkamali siya. Nagkamali siya kasi sa Mindanao galing si James. Meron pa dyan from... Ito, si John Bunong kompetente. Ikaw, brada. Ang bada. Medyo bada yun na. Sabi niya. Oo nga eh. Pero maganda siya. Uy, sayang. Nakakatawa yan eh. Sayang wala tayong laptop. Meron dapat tayong meme of the day eh. Pinauuso po kasi natin yan, mga kaibigan, na every night, from Monday to Friday, kapag umayara tayo sa PTV Sports, hindi lamang tayo may question of the day, syempre, balak rin namin na pasayahin yung gabi nyo. Oo. Tsaka so far, nakakatawa talaga yung pinapakita yung memes of the day. Oo, maganda yan. Kaya, sa Monday, sige. Pagbalik ni Idol Dennis, nakakaingit si Idol Dennis sa Palawan. Mukhang nag-enjoy nga siya dun. Naiingit nga din si Kuya Jong Neri eh. Ang sabi? Dapat din daw sinama siya ni Dennis sa Palawan eh. Eto, sabi ni Ian Ojeda, North yan, maraming magagaling eh. Tsaka maraming consistent na players. Hello po, gorgeous Meg. Crush na kita. Ha. Pa-fan sign po. Salamat. God bless to your show. Okay. Fan sign. Dahil utang na fan sign. From Joanel David, sabi niya North kasi nandun ang Rain or Shine Boys. Oo. Actually, yun niya. Nandun ang Rain or Shine Boys. Nandun sila Jeff Chan. Si Jeff Chan sa South. Nasa North sila Paul D. Tsaka si Bo Belga. Makakalaban nila yung yung ka-teammate. Oo. Idol ko rin yan mga yan eh. Yung Extra Rice Incorporated. From Lenre Azneta, sabi niya, good eve po Ate Meg para sa akin. Basa mo na ba ito? Yan okay na siya. Sabi ni Glenn Patrick Toquero Baninya, South po kasi sa height and ability of South shooters, panalo na. Okay. From Julius Samson, sabi niya, I think South ang mananalo dahil sa loaded na ang lineup nila. They have the height, skills, and talent. Talaga nga naman sabi ni Julius. Jay din to. Si Joshua naman. Joshua Kisaw. Kasi madami silang mga veteran players like Kagiwa, hindi na makakapaglaro si Mark, no? Ranidel Castro Tenorio, nga, di ba? Andun si RDO, andun si Jason Castro. Tsaka, hindi mo medyo mas nakaka-excite din na makita nating magtapat sa kauna-unahang pagkakataon, magkalaban, Jason Castro at si Jimmy Alapag. Yun nga yung gusto ko eh. Di ba? Good friends yung dalawang yun eh. Oo, tsaka mag-teammates dati. Oo. Tapos, team manager ng Token Tech. Pero alam mo, gusto ko yan mapanood ulit kung how Jimmy Alapag will play his last game. Oo, this time. Kasi di ba natigil siya eh. Parang nagsisilbing farewell game na rin niya yan eh. No? Oo. From Joshua Kisaw, sabi niya... hindi ko pa natuloy yung sinabi niya. Go.
Ito, saka mga rookies na mga magagaling. Pakinga pala si Jerome at ako na si Joshua Kisaw na nakatutok sa PTV Sports at sa Family Kisaw. Ayun. Okay, basa pa tayo isa pa, kahit isa pa siguro. Oo, okay, go. Okay, meron ka pa dyan. Ito, sabi naman niya. Ito, teka, hanap pa tayo. Ni Glenn Patrick Baninya. South po kasi sa height and ability of South shooters, panalo na. Yan. Gab Terreras, good luck sa dalawang magagaling na kupunan na maghaharap sa linggo. Tama nga naman. Ang mahalaga dito kasi, na mag-e-enjoy yung mga fans. Yes. Oo naman. Sabi Entertainment. Basketball plus entertainment. Nakausap ko nga si Idol LA, sabi nga niya, yung PBA naman daw kasi, hindi naman, yung All-Star, hindi para sa mga players, hindi para sa mga fans. Yes, that's true. Okay. Inabot na tayo ng time, kaya dahil dyan. Pero anyway, thank you very much sa lahat po ng mga nag-post ng kanilang mga comments, opinions sa ating Facebook page. Yes. At dahil dyan, maraming salamat sa View Blends, Pampered Butch Premium Organic Shampoo, Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Miss Surdy Friend ng California Boo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Okay, ako naman pasalamatan ko si Marlon Guardioski, Marlon Guardiario. Nanonood daw siya ngayon, pati nanay at tatay ko, Beth at Amado. Thank you very much, Marlon. Kay Julius Isamburon na nasa bahay daw, nanonood. Thank you very much. Naku, ikaw magpakabait ka. At marami po salamat. Ba't di siya mabait? Mabait naman. Ibig sabihin, i-maintain na niya pagiging mabait. Maraming salamat po sa mga Tagaliano sa Caloocan City, Pantua family, sa De Los Santos family. Thank you very much. Kay Mama Nakupe, thank you very much, Mama. I love you so much. Kay Papa, hello po. At of course, kay Miss Isa, thank you very much. Tomas El Shario, thank you. Yes, of course. Siyempre, isa pa, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, of course. Ganda, no? Oo. Mabisita na si Boss Next week, sabi ko na sa kanya. sa Amazing Playground. Nako, eto na po at nagtatapos na naman po ang isa namang edisyon, ang Friday edition po ng inyong paboritong PTV Sports. I hope nag-enjoy po kayo at magsama-sama po muli tayo sa darating na Lunes. Ako po muli, si Haji Camino. Next Yozon. And of course, Sports Radio. Kalas na tayo. Kami po ang inyong paboritong PTV Sports.